Ngayon ang ating i-recap ay isang horror movie na pinamagatang King's Game. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Ang kwento ay umiikot sa isang klase ng 32 estudyante na nag-aaral sa Tamaoka High. Isang gabi, ang bida ng pelikula, si Chimi, ay nakatanggap ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Sinabi sa mensahe na ang kanyang klase ay napili para maglaro ng pinaka-natatanging laro sa mundo, na tinatawag na King's Game. Ang mga patakaran ay simple. Una, walang sino man ang pinapayagang umatras sa paglalaro, at pangalawa, ang utos ng King ay kailangang matapos sa loob ng 24 na oras. Sa dulo ng mensahe, ibinigay sa kanila ni King ang kanilang unang gawain, ang estudyanteng nasa number 28 rank, ay kailangang magtapat ng kanyang nararamdaman sa kanyang crush. Binaliwala ni Chimi ang kakaibang mensahe, at natulog ng mahimbing. Kinabukasan, naglakad siya papunta sa paaralan, kasama ang kanyang matalik na kaibigan mula noong mga bata pa sila, na si Nobuaki. Napag-alaman na si Nobuaki, ay nakatanggap din pala ng kaparehong text. Tinawanan nila ito, at naniniwala na ito ay isa lamang kalokohan. Pagdating sa klase, natuklasan nila na ang mensahe ay ipinadala sa kanilang lahat sa pamamagitan ng parehong numero. Hinimok nila ang ika-number 28 na estudyante, na ibunyag kung sino ang crush niya. Dahil dito, lumapit siya sa babae, at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman. Bagamat tinanggihan siya ng babae, ang buong klase ay natawa sa eksena. Biglang nagring lahat ng phone nila, at muli, nakatanggap sila ng text mula kay King, na nagsasabing tapos na ang misyon. Nang maglaon ng gabing iyon, nakatanggap sila ng text na nagsabi ng kanilang pangalawang gawain. Ayon dito, ang number 4 at number 19, ay kailangang maghalikan sa isa't isa. Sa silid-aralan, inisip ng ilang mga estudyante na sumusobra na ang kalokohan, ngunit ang number 19 ay walang problema sa paghalik kay number 4. Lumapit si number 19 kay number 4 at humalik dito, para lang sa libangan ng klase. Naiwang naguguluhan ang lalaki, habang nagsisigawan ang lahat. Ang ilan sa mga babae ay hindi gusto ang katotohanan na ang kanilang mga kaklase ay sumusuporta sa mga kalokohan, ngunit hanggat hindi nila nalalaman kung sino ang nasa likod nito, hindi sila maaaring gumawa ng anumang aksyon. Nang gabing iyon, muli silang nakatanggap ng text na may ikatlong gawain. Sa pagkakataong ito, ang number 18 ay sinabihan na hawakan ang dibdib ni number 3. Kinilabutan si number 3 na basahin ang mensahe, dahil ayaw niyang maging sentro ng atensyon sa silid-aralan. Kinaumagahan, excited ang mga lalaki, umaasang makakita ng kakaibang kaganapan sa klase. Gayunpaman, nawala ang kanilang excitement, nang malaman nilang hindi pumasok sa paaralan si number 3. Kinagabihan, lahat ng estudyante ay nakatanggap ng text na nagsabing, dahil hindi sinunod ni number 3 at number 18 ang utos ni King, silang dalawa ay ma-erase. Sa sandaling iyon, nawala ang kanilang mga mukha mula sa class picture. Makalipas ang ilang segundo, nakatanggap sila ng isa pang text. Para sa susunod na gawain, si number 20 at number 17 ay kailangang magtatalik. Ito ay naging mas komplikado, dahil si number 17, si Misaki, ay may isang mainitin ang ulo na kasintahan na nagngangalang Yahiro, na hindi man lang pinapayagan na makipag-usap sa ibang lalaki si Misaki. Hindi ito masyadong inisip ng klase, hanggang sa sumunod na araw, napansin nila na ang mga estudyante na hindi natapos ang kanilang gawain kahapon, ay nawala na parang bula. Bukod dito, nawala ang kanilang mga upuan at ang kanilang telephone numbers, ay nabura sa mga cellphone ng lahat. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, sinabi nila sa kanya ang tungkol sa mga nawawalang estudyante. Sa kanilang lubos na pagkagulat, sinabi ng guro na walang mga estudyanteng may ganoong pangalan sa klase. Sa wakas ay napagtanto ng mga estudyante, na si King ay seryoso sa pagtanggal sa mga estudyante sa mundo, kapag hindi sinunod ang kanyang utos. Pagkatapos ng klase, tiningnan nila ang record book ng paaralan, ngunit hindi mahanap ang mga pangalan ng nawawalang mga estudyante. Bilang huling paraan, tinawagan nila ang mga magulang ng mga nawawalang mag-aaral, at natuklasan nila na ganap ding nakalimutan ng mga magulang, ang tungkol sa pag-iral ng kanilang mga anak. Ang tanging nakakaalam ng presensya ni na number 3 at number 18, ay ang mga estudyante sa kanilang klase. Ang pinakakinakabahan sa kanilang lahat ay si Misaki, na naatasang makipagtalik kay number 20.
Ang kanyang kasintahang si Yahiro ay nagbanta kay number 20, na layuan ang kanyang kasintahan kahit anong mangyari. Ayaw pa rin niyang maniwala na totoo ang laro, ngunit nakapagdesisyon na si Misaki. Nang gabing iyon, nanatili si Chimi sa bahay ni Nobuaki, dahil wala sa bayan ang kanyang ama. Naghapunan sila kasama ang mga magulang at nakababatang kapatid ni Nobuaki. Pagkatapos ng hapunan, habang nasa kwarto sina Chimi at Nobuaki, nakatanggap sila ng text na nagsasabing natapos na ang huling gawain. Ibig sabihin, ang dalawang estudyante ay ginawa ang pagtatalik. Para sa kanilang susunod na misyon, kailangang sundin ng lahat ang mga utos ni Yahiro sa isang buong araw. Ang gawain ay nagdulot ng gulo, dahil galit si Yahiro kay number 20, dahil sa pagtatalik nila ng kanyang kasintahan. Kinabukasan, sinampal niya si Misaki dahil sa panloloko sa kanya, at lalo siyang nagalit nang nalaman na hindi pumasok sa klase si number 20. Sa sobrang puot na nararamdaman, inutusan niya si number 20 na mamatay na ito sa sandaling iyon. Dahil dapat sundin ang kanyang mga utos, sa ibang lugar, si number 20 ay nagdurusa sa heart failure, at namatay sa gitna ng kalsada. Huminto ang mga dumadaan upang tulungan siya, ngunit bigla siyang nawala, at ang dumadaan ay tila nakalimutan siya, at pinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Makalipas ang ilang segundo, nawala kasama ng kanyang bangkay ang lahat ng kanyang mga gamit. Naiwang nakatulala ang mga estudyante, nang makitang nawala ang kanyang mesa. Pinag-uusapan nila kung ano ang maaaring maging sanhi nito, ngunit walang mga tiyak na sagot. Naisipaalam ng ilang estudyante sa pulisya ang mga pangyayari, ngunit inisip din nila na walang maniniwala sa kanilang kwento. Pagkatapos ng klase, tinawag ng isang babae na nagngangalang Ria si Chimi, Nobuaki, at ang kanyang kaibigan na si Naoya sa library. Para sa ilang kadahilanan, mukhang mas maraming nalalaman si Ria tungkol kay King, kaysa sa iba. Sinabi niya na si King ay isang sumpa sa kanilang klase. Nang tanungin kung paano niya nalaman ito, hindi niya ito sinagot at lumayo. Nang gabing iyon, nakuha nila ang ika-6 na gawain kung saan dalawang estudyante, ang number 22 at number 6, ay kailangang makilahok sa isang popularity contest. Ang lahat ng mga mag-aaral ay dapat bumoto sa alinman sa isa sa kanila, at ang may pinakamaliit na boto ay mapaparusahan. Ang sinumang tumangging bumoto ay mapaparusahan din. Kinabukasan sa klase, si number 22 at number 6 ay parehong kinakabahan. Nanindigan si Nobuaki at hiniling sa kalahating estudyante na bumoto kay number 22, at ang kalahati naman ay bumoto kay number 6. Sa ganoong paraan, maaari nilang manipulahin ang mga boto, at mailigtas silang dalawa nang hindi nilalabag ang anumang mga patakaran. Ginawa ng lahat ang sinabi ni Nobuaki, ngunit noong oras na para magbilang ng mga boto, tila may hindi sumunod sa mga alituntunin. Si number 22 ay nakakuha ng mas lamang na boto at naisalba. Samantala, si number 6 ay nabigla at natakot sa pag-iisip na malapit na siyang mawala, kung kaya ay tumalon siya sa bintana at namatay. Nangangahulugan ito na hindi siya pinarusahan ni King sa pagkatalo. Makalipas ang ilang segundo, nawala ang kanyang bangkay. Nakakuha ang mga estudyante ng isa pang text na nagsabing dahil si number 6 ay nagpakamatay, bilang kapalit sa kanya, si number 26 ay mamamatay, kung hindi niya ipagtapat ang kanyang kasalanan. Napagtanto ng klase na si number 26 ay bumoto sa lalaki, para patayin ni King si number 6, dahil sa hindi niya ito gusto. Alam ng lahat ang katotohanan, ngunit si number 26 ay hindi umamin sa kanyang kasalanan at tumakas. Dahil dito, inerase din siya ni King. Sinisi ng lahat si Nobuaki na siyang sanhi sa dalawang pagkamatay sa halip na isa lamang, dahil sa kanyang walang kwentang ideya. Kinalaunan sa araw na iyon, tinawagan ni Ria si Chimi sa library, at ipinakita sa kanya ang ilang artikulo ng balita, na nag-uulat ng mga katulad na insidente. Sama-sama, natuklasan nila na sa paglipas ng mga taon, ang buong klase ng mga mag-aaral ay nawala sa ilang mga pagkakataon. Ngunit kung sila ay ganap na nawala, sino ang nakaalala sa kanila at gumawa ng mga artikulo? Ang mga artikulo ay naglalaman din ng larawan ng klase ng mga nawawalang estudyante. Sa bawat larawan, may isang lalaki na kamukha ni Nobuaki. Dahil dito, naniniwala si Ria na maaaring may kaugnayan siya sa mga pagkawala. Gayunpaman, si Chimi ay hindi naniniwala sa kanya, dahil kilala niya si Nobuaki mula noong kanyang pagkabata. Ang tanging dahilan ni Ria ay maaaring manipulahin ni King si Chimi,
para isipin na kilala niya si Nobuaki. Mamaya sa araw na iyon, nakuha nila ang susunod na gawain mula kay King. Sa pagkakataong ito, kailangang ilagay ng mga estudyante ang lahat ng kanilang panulat sa loob ng isang kahon. Pagkatapos, kailangan nilang ilabas ang mga panulat ayon sa kanilang mga numero. Ang isang tao ay maaari lamang kumuha ng 3 o mas kaunting panulat sa isang pagkakataon. Ang individual na kailangang kumuha ng huling panulat ay matatalo at sa makatuwid, mawawala. Ginawa ng klase ang sinabi, at ang isang lalaki ay nagtapos sa huling 3 panulat. Kung kukuha siya ng isa, mamamatay si Nobuaki, at kung kukuha siya ng 2, mamamatay si Chimi. Noong una, minamaliit ng lalaki si Nobuaki dahil sa pagpatay kay number 6 na matagal na pala niyang minahal. Sa huli, kinuha niya ang lahat ng 3 panulat, isinakripisyo ang sarili, dahil nakokonsensya siya na hindi niya nailigtas si number 6 kahapon. Noong araw na iyon habang pauwi, nakita ni Chimi at ng grupo ang 2 batang babae na nagtatawanan at nag-uusap, na parang okay lang ang lahat ng nangyayari. Nang tanungin, sinabi nila na nakahanap sila ng isang napakatalino na ideya, upang pigilan si King na muling guluhin sila. Pumunta sina Chimi at Nobuaki sa bahay ng dalaga, dahil wala ang kanyang ama. Napansin ni Nobuaki ang mga larawan sa dingding, ngunit kakaiba na wala sa kanila ang may mukha ng mga tao. Kapansin-pansin din na mula sa simula ng pelikula, ang ama ni Chimi ay nakikipag-usap sa kanya mula sa kanyang silid, o hindi kaya ang kanyang ama ay nasa labas ng bayan. Habang nag-uusap sina Chimi at Nobuaki, nakatanggap sila ng text mula kay King, na nagsasabing may na-disqualify, dahil sa paglabag sa mga patakaran. Agad-agad, ang ilan sa mga naturang mensahe ay nagsimulang mag-pop up sa kanilang screen. Tumawag si Naoya at ibinunyag na ang napakatalino na ideya na pinag-uusapan ng mga babae kanina, ay ang harangin nila si King. Gayunpaman, hindi nila isinaalang-alang ang panuntunan, na nagsasabing ang sino mang aalis sa laro ay mawawala. Dahil sa pagkakamali na iyon, naglaho ang karamihan sa mga estudyante, 8 na lamang ang naiwan sa kanila. Para sa susunod na gawain, ang presidente ng klase ay inutusan na i-text ang salitang die, sa 2 tao na kanyang pipiliin, at mamamatay ang 2 makakatanggap ng text. Kinabukasan, dumating ang guro sa klase at hindi napansin na nawala na ang karamihan sa mga estudyante. Isang bigong presidente ng klase ang humiling sa guro, na tumingin sa paligid habang umiiyak. Dinala siya ni Chimi sa washroom, para pakalmahin siya. Ngunit nang mapag-isa ang class president sa isang stall sa banyo, kinitil niya ang kanyang sariling buhay. Nang dumating si Chimi para hanapin siya, nakita niya ang umaagos na dugo, ngunit nawala na doon ang babae. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng text mula kay King na nagsabi sa kanila ng desisyon ng class president. Dahil hindi niya nakumpleto ang gawain, ang responsibilidad ay napasa kay Nobuaki. Kung sino man ang papadalhan niya ng text ay mamamatay, ngunit kailangan niyang mag-text sa 3 tao, sa halip na 2 lang. Sa ngayon, alam na ng mga estudyante na sa huli, lahat sila ay mamamatay, ngunit ayaw nilang mangyayari ito nang walang laban. Sina Chimi, Naoya, at Ria ay nananatili sa paaralan, habang si Nobuaki at ang 3 iba pa, ay pumunta sa isang pinakamatandang paaralan, kung saan unang naganap ang pagkawala ng mga estudyante ayon sa mga artikulo. Dahil matagal na iyon, ang mga estudyante ay walang mga telepono. Si King ay nakipag-usap sa kanila noon sa pamamagitan ng mga sulat. Ang King's Game ay nilalaro sa parehong paraan, at tila may nananalo sa huli. Ang mga mag-aaral ay naghiwalay at pumunta sa iba't ibang bahagi ng paaralan, naghahanap ng anumang kapaki-pakinabang na ebidensya ng pinagmulan ng laro. Habang abala si Nobuaki sa paghahanap ng mga kasagutan, bigla na lang may humampas sa kanyang ulo, at bumagsak siya sa sahig. Paggising niya, nakita niyang tinali siya ng 3 niyang kaklase. Nakita na rin pala nila ang mga larawan mula sa artikulo, at natuklasan na ang mukha ni Nobuaki ay nasa bawat larawan. Naging dahilan ito upang maniwala sila na si Nobuaki ay si King, at kung papatayin nila si Nobuaki, hindi na nila kailangang maglaro pa. Sa ibang lugar, si Ria na nagsuri ng mabuti sa laro, ay nagsabing ang mga artikulo ay isang bitag. Kung walang nakakaalala sa nakaraan ng mga nawawalang estudyante, wala din dapat ang mga artikulo. Ibig sabihin, isa ito sa mga pakulo ni King, para maglaban-laban ng mga estudyante.
Napagtanto nila na ang tatlong estudyante na kasama ni Nobuaki ay nahulog sa bitag ni King, at malamang na sinubukan nilang patayin si Nobuaki. Agad na tinawagan ni Naoya si Nobuaki, ngunit hindi ito sumagot kung kaya ay sigurado siya na nasa panganib ang kaibigan. Samantala, handa nang patayin ng tatlong estudyante si Nobuaki, ngunit bigla silang naglaho. Lumabas na nag-login si Naoya sa email ni Nobuaki, at nagpadala sa kanila ng text na nagsasabing na ayon na rin sa huling utos ni King kay Nobuaki. Nakumpleto nito ang pinapagawa ni King, kung kaya ay naglaho bigla ang tatlo. Pagkaraan nito, ang mga natitirang estudyante ay nakatanggap ng isa pang text na nagsasabing, si Naoya ay ma-erase, dahil siya ay nagpanggap na si Nobuaki. Mabilis na tinawagan ng isang nababagabag na si Nobuaki ang kanyang kaibigan, na bigla na lamang nawala sa linya habang nakikipag-usap sa kanya. Pagkatapos nito, nahanap ni Nobuaki ang larawan ng paaralan, na minsan niyang nakita sa bahay ni Chimi. Balik sa paaralan, sa wakas ay napagtanto ni Ria, kung ano ang pangunahing layunin ng King's Game. Inisip niya na ang operator ng laro ay hindi si King, sa katunayan, ang laro ay ginawa upang pahirapan si King. Sa buong laro, naging patas ang lahat, maliban na lang noong naglatag ang operator ng foul card, at pinaniwalaan ng mga estudyante na si Nobuaki at si King ay iisa. Malinaw ang kanyang intensyon, gusto niyang mamatay si Nobuaki, at sa pagkamatay ni Nobuaki, ang taong pinakamasasaktan ay si Chimi. Nangangahulugan ito na ang laro ay ginawa upang saktan si Chimi, na nagpapatunay na siya ay si King. Si Chimi ay tumangging maniwala kay Ria, at tumakbo papunta sa silid-aralan, kung saan hinintay siya ni Nobuaki sa kanyang upuan. Inihayag ni Nobuaki na noong unang nilaro ang King's Game, mayroong isang nagwagi, at ang nagwagi na iyon ay walang iba kundi si Chimi mismo. Natuklasan din ni Nobuaki na noong nanalo si Chimi sa laro, tumanggi siyang maging susunod na king, tulad ng dapat niyang gawin. Kaya bilang sumpa, siya ay ginawang immortal at ang kanyang mga alaala ay binura. Mula noon, pumapasok siya sa iba't ibang bagong paaralan na may mga bagong alaala ng kanyang pagkabata, at mga bagong kaibigan. At sa bawat pagkakataon na iyon, kailangan niyang makita ang mga kaklase na mamamatay, upang magdusa siya ng paulit-ulit. Sa tingin ni Nobuaki, ang tanging paraan lamang upang pigilan siya sa pagkakaroon pa ng King's Game, ay sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Kasabay nito, nakatanggap ng text si Ria, na nagsasabing isa siyang banta sa pagpapatuloy ng King's Game, kaya kailangan niyang mamatay. Sa huli, si Nobuaki at Chimi na lang ang natitira. Inatake ni Nobuaki si Chimi upang patayin siya, ngunit nagawa niyang tumakbo pababa. Sa sumunod na eksena, pinatay ni Chimi si Nobuaki para iligtas ang sarili. Sa bahay ni Nobuaki, pinagtawanan ng ama ni Nobuaki ang kanyang asawa, dahil sa hindi sinadyang paghanda sa lamesa para sa 4 na tao, kahit mayroon lamang silang isang anak na babae. Sa pagkamatay ni Nobuaki, natanggal na rin siya sa kanilang alaala. Balik sa paaralan, sobrang nasasaktan si Chimi sa pagkawala ni Nobuaki. Tumalon siya sa bintana at tinapos ang kanyang buhay. 6 na buwan pagkatapos ng insidente, isang bagong estudyante ang dumating sa ibang paaralan sa ibang bayan. Malugod siyang tinanggap ni Chimi, na lumabas na buhay pa, dahil sa sumpa. Magpapatuloy ang King's Game, hanggat nakahanap siya ng paraan upang tapusin ito sa kanyang sarili. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.